Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Atin na bigyan ng reaksyon ngayon kung bakit nga ba talagang gustong kunin ni Donald Trump by hook or by crook ang the Greenland. Bakit nga ba? Well, sabi ng marami ay dahil sa mga mineral reserves at oil reserves na nandyan underneath the massive icy continent na yan. Parang continent na yan eh. Maliit lang ng konti ay continent na yan. Yellow pero underneath sa baba niyan ay trilyones, bariles na oil reserve. Kaya yan daw ang gustong makuha ni Trump para lalong lalaki ang oil reserve ng Amerika. Ngayon, merong napaka-importanting strategic point of view ni Trump kung bakit kailangan niya. Sabi niya, we need Greenland for security reason. Paulit-ulit, parang sirang plaka na sinasabi ni Donald Trump yan. Ngayon ito, meron tayong visuals, graphics, kung bakit ito. Dahil sa ang trajectory daw ng mga missiles, kapag maglipara na, ay dito talaga dadaan sa Greenland ang mga missiles ng Russia at Amerika kapag maglipara na yung mga missiles dyan, Russia to America, America to Russia with love. So ayan dito sa itaas lahat ng mga missiles, ballistic missiles ay dumadaan talaga sa the Greenland. Kaya yung Alaska ay nakuha na yun ni Trump dahil Amerika na yun, binili ng Amerika yun sa Russia. Ang Alaska ay doon daw ilalagay yung tinatawag na massive, pinakamalaking Iron Dome na tinatawag na the Golden Dome ni Trump. Yun ang magprotekta sa Amerika, ang Golden Dome. So, tamang-tama sa gitna talaga dito sa Greenland. Kaya Greenland ang gustong kunin na naman ni Donald Trump dahil nga strategic talaga ito. At wala namang ginagawa talaga dyan ng Denmark. Hindi naman nag-i-extract ng langis ang Denmark dyan. Pinabayaan lang yan ng Denmark. Tapos ngayon, ito ang nakakaluka. Ang Amerika ay big daddy yan ng NATO. Yan yung pinaka-big daddy. Kapag may problema sila sa Ukraine, sa Amerika sila humihingi ng tulong, military at saka pera. Ngayon kung Amerika na ang gustong bilhin, hindi naman yan kukunin ng walang kapalit, ang Greenland, ayaw na ng NATO. Sinong greedy ngayon? Sinong greedy? Diba? Si Donald Trump, mabait naman ng Amerika sa NATO. Sa gira sa Ukraine, sinong nagbigay ng malaking tulong? Ang Amerika ang nagbigay ng pinakamalaking tulong, mas yung pinagsamang tulong ng NATO, wala yan sa kalahati sa tulong ng Amerika sa Ukraine. Ngayon, ang Ukraine is part of NATO yan. Kahit hindi official, pero NATO pa rin yan. Tinutulungan nila, di ba, ng NATO countries ang Ukraine. Pero hindi sila nagipaglaban sa Ukraine. Tumulong lang sila financially. Pero pagdating dito sa Greenland, bakit nila kalabanin si Trump? Ikasama naman nila yan sa NATO at saka Big Daddy yan. Dapat magipagsundo sila kung ano ang gusto ni Trump. Okay, kung bilhin, di bayaran, di ba? Tsaka yung mga tao dyan sa Greenland na sumisigaw-sigaw na ayaw nila sa Amerika, sinong gusto nila? Russia at saka China? Di ba? Nagipaglaban nga kayo sa Russia at at China. Hindi pa kasi nila nakita na umatake diyan ng Russia. Kapag umatake ang Russia at China sa Greenland, diyan nila makikita na tama yung mga sinasabi ni Trump na we need Greenland for security reason. Hindi lang sa Amerika, kapag mayroon ng base militar diyan na malaki si Trump, ay pati ang buong NATO, ang EU, ang European Union, ay maprotektahan yan ng the Golden Dome. Yan ang hindi iniisip ng mga NATO Ang iniisip nila na baka makuha daw ni Trump yung minerals sa Greenland.
Pinabayaan nga eh. Kung talagang gustong kunin yan ng NATO, ng EU, bakit hindi nila minahin? Di ba? Dahil ba mahirap minahin? Dahil yelo? Bakit hindi nila minahin? Pinabayaan nila eh. Tapos ngayon, ang gustong kunin ni Trump, ayaw nila. Kung ako, payag na ako na si Trump kaysa si Putin at si Xi Jinping ang kukuha sa Greenland. Ngayon ay meron ng move ang China eh. Magkipagdigma daw ang China para sa Greenland. Kukuha din daw sila ng parte ng Greenland. Ang Russia din kukuha. Kaya sino bang, kung paghati-hatiin yan ng tatlong bansa, Russia, Amerika at China, sinong kalaban? Hindi NATO. Lagot ang NATO. Kaya ang mabuti, pagbigyan nila si Donald Trump, pagbigyan nila ang hiling ni Donald Trump. Dahil makipaglaban naman si Donald Trump para sa NATO. Kasi alam naman natin na ang kontra talaga ng EU, noon pa man, ng NATO ay Russia at China. Di ba? Anong masasabi nyo dyan, mga ka-Golden Boy? Nagkamali ba tayo sa ating opinion? Paki-comment mamaya. So ito, patuloy tayo dito. Ito talaga yung rason, no? Yung ballistic missile, dumadaan talaga sa Greenland eh. Kaya yan talaga ang gustong makuha ni Trump. Kung mahuli diyan si Trump, napakalaking problema yan eh. Kasi si Putin nandiyan na. Nakatingin lang si Putin kasi diyan, mga kababayan. Kaya dapat madaliin yan. Madaliin ang solusyon diyan. Kung ako ang taga-Greenland, taga-Denmark, ibigay ko kay Trump sa ilang kondisyon. Okay, gamitin nyo yan for eternity. Basta magre-renta kayo. Magre-renta. Mas maganda yan kasi lalaki yung income ng Greenland at saka Denmark. At saka yung kinakatakutan na baka angkinin daw ang lahat. Okay, so yung kinakatakutan ng taga-Greenland na baka paarisin sila doon ni Donald Trump at palitan sila ng mga Amerikano. Hindi. Our next story takes us to Walang Greenland. titira Europe dyan eh. has finally... Ang lamig-lamig dyan. Yung mga Amerikano, mahilig yun ng sunbathing. Gusto ng Amerikano, California eh. Tsaka Pilipinas. Kaya mali ang taga-Greenland, hindi kayo paalisin dyan. Bagkus, bigyan kayo ng trabaho. Yung mga lalaki dyan, yung mga lalaki pwedeng maging military. Kasi sanay kayo sa lamig. Hindi kayo paalisin dyan. Kasi gamitin kayo na workforce ng Amerika. Babae at lalaki dyan ay gagamitin sa paggawa ng mga factory. Factory ng armas. Di ba? Nabasa ko na yung ni Trump eh. Okay, so ito na ang nakakatawa. Itong pagresponde ng NATO, nagpadala ng kanilang contingent army. Nagpadala. Germany la. At alam nyo ba, pinadala ng Germany ay 10 lang. Yung Poland, 3. Yung Sweden, 15. Yung Denmark, 1 dosina yata, marami-rami. Pero lahat daw ng mga sundalo na dumating doon sa Greenland ay nasa 200 plus lang. 200 mahigit lang kasundalo ng buong NATO. At ang masakit pa dyan na ay nag-back up ng Germany. Ang Germany ay biglang nag-back up nang marinig nila na magbigay ng tariff na 25% si Trump sa mga NATO members na nagpadala ng mga army diyan sa the Greenland. At ito sabi ni Putin, sige Trump, tulungan kita na naggirahin ng NATO para sa Greenland. Nakakaloka. Ibig sabihin, ang magkalaban ngayon ay magsama para girahin ng NATO. Hindi ganun eh. Gusto ni Trump solo lang. Sabi ni Trump, I don't want a Russian neighbor, I don't want a Chinese neighbor. Hindi pwede diyan si Putin, hindi rin pwede si Xi Jinping. Kailangan all-American yan, Greenland na yan, all-American. Okay, so ito, makinig tayo kay Palki Sharma tungkol dito sa nakakatawang tinatawag nga ito ng ng Germany na joke.
tinatawag din ni Putin na what a big joke na nagpadala ng 300 army sa Greenland. Ang buong NATO ganun lang. Imagine yung isang passenger plane ng Germany ay 15 lang yung kargang sundalo, which is 1,000 passenger ang kakasya doon sa eroplano. Grabe. Ibig sabihin yan, walang gusto. Ang NATO walang gusto na makipaghira kay Trump. Nagpadala lang sila doon para ipakita na they care for Greenland, they care for people of Greenland. Anong they care? Ngayon nga lang sila nagpadala doon eh. Wala. Yung mga Inuits native dyan sa Greenland, yung parang mga Eskimo, ay dyan na talaga sila yan lumaki. Sanay sila dyan sa lamig. At nabubuhay sila sa semi-autonomous kasi yan eh. Na sila, ibig sabihin, meron silang sariling gobyerno. At nabubuhay sila sa mga natural resources na bigay ng kanilang mga ninuno. Okay, so balik tayo kay Palki. He decided to flex its muscles there. It has deployed troops to the island. It sounds serious and ominous, right? Like Europe is arming the island of Greenland. But wait till you hear the number. Europe has sent less than 50 soldiers. Okay, so ito, Yes, 50. kung gawin daw ang math, if we do the Less than math, 50 soldiers to secure Greenland. isang sundalo This ay is an island of 2.1 million 42,000 square kilometers. If Kasi you do the laki daw ng math, Sweden, that's one soldier isang for every sundalong babantay. 42,000 square Ang kilometers. Sweden ay medyo malaki-laki sa Pilipinas yan ha. Ibig sabihin, atin na lang sabihin na ang isang Japan, ang buong isla ng Japan ay isang sundalo ng NATO ang magbabantay. Dahil nga meron lang daw 50 na pinadala ng NATO yung pinakauna, pero nadagdagan na yan, nagiging 300 na daw, pero nag-withdraw kagad yung 15 na German soldiers. Nag-withdraw din ang Poland ayon sa latest update. Germany at Poland ay nag-withdraw ng kanilang suporta sa Greenland dahil takot kay Trump sa tariff. Siyempre, 25% ang laki-laki na yan na tax. Okay, kaya nakakatawa. Joke nga ito eh. Bakit makipaglaban ang Greenland, ang Denmark sa Amerika? NATO naman ang Amerika. At hindi basta NATO. Yan ay Big Daddy NATO. Siya yung tatay-tatay. Kaya nga takot si Putin sa NATO dahil sa Amerika. At nandyan pa yung NATO na parang mga maliliit na T-Rex eh. Ang Amerika ang giant T-Rex kung dinosaur pa yan. Tapos yung maliliit na mga T-Rex, mga raptors yatang tawag doon, mga raptors. Ayun yung NATO, maliliit nga pero nangangagat. Nagkakatawan, tapos aawayin nila si Big Daddy. Iyan nga ang nagsuporta sa kanila eh. Tapos kung sabihin ni Trump na kailangan ko ang Denmark, I make that ang Greenland, ayaw ng NATO. Napaka-greedy naman ng NATO. Si Trump, kung girahin sila ni Putin, nandyan si Trump eh, na magkipaghira para sa NATO. Ngayon, kung si Trump ang kukuha sa Greenland, ayaw nila. Tapos girahin nila si Trump, girahin nila si Big Daddy. Napakabalasubas naman ng mga yan, na NATO yan. Ibig sabihin, hindi nila iniisip na membro ng NATO si Trump, ang Amerika, which is, yan ang tumutulong ng malaki ngayon sa giyera ng NATO versus Russia, di ba? Ukraine is NATO yan eh. Ibig sabihin ay mga duwag yan ang NATO dahil nga hindi sila naglagay ng men on the ground ng boots on the ground sa Ukraine. Nag-ano lang sila, nag-hire lang ng mga contractors. Talagang hindi sila naglagay ng sundalo. Pero ngayon, pagdating sa Greenland, maglagay sila doon ng sundalo. Napakawalang isip. Sinong kalaban nila doon? Hindi si Trump.
Okay lang kung si Putin yung kalaban nila doon. Talagang walang mga isip. Okay, so eto, balik tayo sa balita ni Palkis Sharma. Now, to put that in context, that's one soldier for an area that is the size of Switzerland. That is Europe's Arctic deterrence. Look at the numbers, the breakup. France has sent 15 soldiers, Oh, ayan. Germany sent 13, Finland sent 2 liaison officers. Now, to put that in context, that's one soldier for an area that is the size of Switzerland. That is Ayan. Europe's Arctic deterrence. Look at the numbers, the breakup. France has sent 15 soldiers, Germany has sent 13, Finland sent 2 liaison officers, Norway, Sweden, the Netherlands and the UK are contributing small teams. Altogether, we're talking a few dozen personnel. They're part of a Danish-led exercise. It is called Operation Arctic Endurance. European officials insist this is a reconnaissance mission. But the context is very clear. Okay, so Europe ayan nga. wants to be seen in Nagpapakita na sila ng Greenland. puwersa sa Greenland. Pero pagdating sa From Ukraine, today and in the coming hindi period, sila nagbigay there will be doon an ng increased army. military Diba? presence in and around Greenland of Napakamali na aircraft, ano yan, ships, desisyon. and soldiers, including from Kailangan other ng NATO Ukraine ng allies. army. Tapos pagdating doon sa Greenland, si Trump ang kalaban nila. Nagpadala sila ng army. Yun nga lang ay 50 lang ka-army ang nandun. Pero dagdagan daw nila. Walang silbi yan. Kahit 1 milyon pa yung ipadala nila doon, kulang na kulang yun para sa mga sanay na army ng Amerika sa digmaan. Kaya kung ako ang NATO, doon ako magpadala ng army sa battleground ng Ukraine. Kasi member nila ang Ukraine eh. Talagang NATO naman yung Ukraine na yan. Bakit kay Trump magipaggira sila tapos kay Putin ayaw nila? Ano bang klaseng mga utak yan? Yan ang aking reaksyon dyan eh. Na bakit sa Ukraine ayaw nila magpadala doon ng sundalo kahit 10 lang na NATO soldiers. Pero pagdating sa Greenland, automatic sila na nagpadala para sabihin na matapang sila. Pagdating kay Putin, duwag sila eh. Ay nako, pakicomment na lang mga kababayan. Mga Golden Boy, anong masasabi nyo dito? Baliktad na ba ang mundo? Ibig sabihin, magkaibigan na ba si Putin at Trump? At Amerika and Russia versus NATO na ba? Kasi yun ang sabi ni Trump eh. Amignat ni Putin na okay Big Daddy, tulungan kita na magipaglaban sa NATO. Tutulong na si Putin eh. Imbis na Russia versus Amerika, ngayon gusto ni Putin tandi muna sila, hindi girahin nilang NATO para maubos. Para makuha ni Putin lahat. Tapos kapag makuha na ni Putin ang buong NATO, di ba, magiging Union Soviet na naman yan, ay girahin na naman ni Putin ng Amerika. Napaka-traitor na plano. Mga kababayan, pag-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo sa mga drama na ito na nangyayari sa geopolitics. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa aking avid followers, maraming salamat sa lahat. Love and peace, not war.